Pero ito muna mga kapuso, Ito na. si Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Yusek, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Magandang umaga po, Yusek. Yes, good morning Joel, good morning Lala, good morning sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good morning. Opo, Apo. yung iniintay natin pag-cancel sa pasaporte po ni Saldico, nasa katuparan na po kahapon. Ano ba ang pinaka-huling development po dito, ma'am? Sa ngayon po, naibigay na po at alam na po ng DFA ang nasabing resolution or order na Sandigan Bayan at kikilos naman po agad ang DFA dahil yan naman po ang utos ng Pangulo. Okay, yung issue tungkol po sa pagkakaroon niya ng isa pang pasaporte, Oo, yung yung Portuguese Portuguese. passport naman po. Ano ba ang nakikitang recourse ng pamahalaan para ito po'y ma-resolve? Kasi ang naisaga ng Pangulo ay maibalik at maibalik si Saldico dito sa Pilipinas. Kung siya man ay may pasaporte, tingin naman natin pwede tayo makipag-ugnayan sa nasabing bansa. At kung itong bansa na to ay miyembro ng Interpol, alam naman natin na makikipag-ugnayan sila. Paano ho ba yung para lang ho mas maintindihan namin kasi na-cancel nga po yung Philippine passport pero ito naman meron naman daw Portuguese passport, so hindi rin siya mapipigilan sa paggalaw. Tama ho ba yun, Yusek? Most probably kung gagamitin niya ay ang kanyang kung hindi po kasi sa akin on my part, walang confirmation sa akin na may iba siyang passport. Okay. Yes, oo, pero tandaan natin may Interpol pa rin po siguro malamang sa ibang mga bansa na kanyang pupuntahan. At pag may red notice po ito, makikilala at makikilala naman po siya. Kasi hindi ko alam talaga bang confirmed na nasa Portuguese si Congressman nasa Portugal. Parang hindi pa rin naman to sigurado po. Tama ho, di ba, Yusek? Yes, opo. Ang huling-huli nga natin pagkakaalam ay nasa Japan. Ang huli po according po kay Secretary John Vic. Pero sa ngayon ay wala po tayong informasyon. Wala po tayong update. Siguro po tatanungin po si Secretary John Vic mamaya. Ma'am, pakitanong niyo nga po sa kanya kasi hindi ho namin siya ma-contact din. Sige po. Opo. Sige po. Sa mga pagkakataon makakausap niyo po siya. Pero ang gusto lang po naming malaman, ma'am, may mas malaki pa ba? May mas big fish pa ba kay Saldico na maaaring o kaya kasing laki niya? Yung sinasabing mga proponent, itong mga pondong ito na nilustay na mga involved dito sa flood control scam na ito, ma'am. May mas malaki pa ba tayong inaabangan? Yun po mismo kay Ombudsman Boying Rimulya, meron pa pong aabangan. December 15. Actually, inaabangan din po namin yung lahat. December 15 daw. Senador ho ba? Kongresista ho ba? Hindi ko masabi, ayoko po mag-speculate, wala po sa akin yung records. Siguro po si Ombudsman na lang Boying Rimulya kapag po kapag nakakuha na po siya ng update. Opo. Sana makontak namin si John Vic, si Secretary Remulla at katabi niya sana si Boying para makausap na natin sila pareho. Hindi na kontakin Anyway, ma'am. Magkaiba yata sila ng bahay, sir. Anyway, ma'am, ganito. Meron pong development dun po sa issue ng anti-dynasty, no? Ang presidente na po mismo ang nag-atas po sa Kongreso na isa prioridad po ang pagsasabatas po sa anti-dynasty bill. Tapos meron pa hong Party List Reform Act. At meron pa hong ano pa yun, Lala? Yung Kadena. Kadena Act, yung Citizens Access and Disclosure Tsaka of Expenditures yung for National magbubuo po Accountability. ng Independent People's Commission, ma'am. Ang kahilingan po ng mga proponent nito sa ating Kongreso i-certify ni Presidente as urgent. Kaya bang gawin yun, ma'am? At may balak pa si Presidente na gawin po yan? Sa ngayon, so far, wala po sa atin na ipapaabot na maaaring i-certify as urgent ang mga itong priority bills na nabanggit. At pero alam naman po ng Kongreso, pag sinabi po na kasi ng Pangulo na ito ay i-prioritize, trabaho po ito pareho ng Kongreso at ng Ehekutibo. Kumbaga, on the part of the President, ito po yung nais niya. So, kapag priority bills, dapat mas mabilis. Pag-aralan mabuti
At hindi naman po ibig sabihin kasi maraming nagsasabi po hindi dahil sa hindi sinertify as urgent ang mga Oo. bills na 'to ay hindi seryoso ang Pangulo. Oho, may Sabi gano'n ko ho, nga hindi natin ma-e-equate na hindi seryoso ang Pangulo dahil kung hindi seryoso ang Pangulo hindi niya na yan i-me-mention pa sa LEDAC. Mhm. Puwede naman niyang balewalain itong mga batas na 'to, itong mga bills na 'to para asing wala lang nangyari. Pero pinrioritize, binanggit yung 4. So it means the President is serious on these bills. Gusto niya po ito mapag-aralan mabuti ng Kongreso at maipasa sa mas mabilis na oho. panahon. Yung anti-dynasty apektado rin po ang pangulo do'n. Oo, Maraming maapektuhan si kamag-anak. presidente diyan. Oo, 'di ba? Depende yan sa magiging definition ng dynasty. Pero sabi nga natin, marami na po kasi talagang umaabuso at nakikita naman taong bayan at nakikita rin po ito ng Pangulo. Why So not? kailangan po Oo. talaga makapagpasa ng anti-dynasty bill. Pero ma'am, bakit what's keeping the president from certifying this as an urgent, bill, ma'am? Sa ngayon po, sa ating pagkakaalam, kailangan po kasi talagang aralin, himay-himayin ang bawat provisions na magiging bill, itong 4 na bill na to. Mas maganda po kasi na maaral mabuti, mahimay, kesa madaliin at hilaw. Baka sabi nga nila, baka maging parang flood control project ito na Mhm. substandard ang dating. So, hindi po ito biro na batas. Natatandaan po natin na nagkaroon ng Magna Carta for Filipino seafarers. Sa ating pagkakaalam, ito'y na-certify as urgent. Mhm. Pero 3 yata o 2 beses pang nagpabalik-balik dahil sa nakita ng Pangulo na hindi pa sapat yung batas. So, mas Oh. maganda po na maluto mabuti kaysa hilaw dahil sa pagmamadali. Oo, pupunta na po ako dun sa budget dahil yung BICAM po, 'di ba, gagawin na ho 'yan. At alam ko talagang 'di ba hanggang December 23 nga ang Mhm, ating mga Mm. ang mambabatas ay gusto talagang mag-overtime para diyan. Pero ang priority po kasi, 'di ba, DepEd, DOH, Mm. Agrikultura, ang Pangulo ho ba yun din ang kanyang priority pagdating sa Opo. ating budget, national budget? Opo, talaga pong binigyan lalong-lalo na po yung education ng malaking pondo para po maipatupad na yung nais din po ng Pangulo na magkaroon ng kumbaga yung pagpapatayo po ng classrooms Mhm. at magkakaroon din po kasi ng parte or role ang LGU sa pagpapatayo ng mga classrooms. Oo. Kaya po kailangan po ng pondo rito. Opo, yan din po yung gusto ng Pangulo. Oo, kasi yung isa dito yung security, Hmm. 'di ba natin lalo na sa matagal na problema natin sa West Philippine Sea, madami ng Mm. mga komento diyan at yung mga suhestiyon na palakasin ang ating Mm. security. Paano po yung budget natin pagdating sa ating defense? Baka bang mas gusto ng Pangulo na taasan 'to? Tignan po natin yung pinaka enrolled bill. Pero sa nakita ko po sa LEDAC meeting, hindi naman po tumutol ang Pangulo at sana ibigay na sumiti po ng House saka ng Senate. Oho. So ano po ang inyong mga kumbaga, inaasahan? Kasi 'di ba diyan pagdating diyan mag-aano, mag-uusap, ano ba yung bersyon ng Senate, Ila-livestream anong na yan, bersyon ng Congress, ila-livestream na which yan, is oh. good. Alam niyo ho mas maganda na nakikita para yung issue ng insertions, mawala, hindi ho ba? Yung mga kung Opo. saan ba biglang nagkaroon ng budget. Pero ang sinasabi niyo nga yung schools, yung DepEd, yan po yung isa sa priority. Pero isa rin Mm. sa sinisilip diyan, pati mga pagpapatayo. 'Di ba DBTWH din naman pumapasok din diyan, eh. Papaano ho kaya 'yun, yung bang yung issue ng, appropriation ng budget, yung maaaring korapsyon pa, papaano kaya baka di kaya makaapekto, silipin uli 'yun? Ano hong tingin niyo do'n, Yusek? Ay hindi po mangyayari yan dahil mismo po ang Pangulo kung tatandaan niyo po, hindi po ba sinabi niya through DBM, sinabi na kung Mm. puwede nga umupo ang Pangulo habang nagba-BICAM conference, 'di ba? Kasi yun po yung gustong ipahiwatig ng Pangulo na gusto niya open 'to sa lahat para makita po yung ginagawa sa BICAM conference. Walang puwedeng ilihim, walang mga insertions na hindi alam ng tao or kaya nasisingitan ito. Hindi po yun yung gusto ng Pangulo, eh. And at the same time, sabi nga po natin, bubusisiin din po talaga yung budget, hindi po basta-basta mag-release ng budget dito. At gusto po talaga tutukan ng Pangulo na yung mga classrooms ay maayos at magawa. Mm. Yung bilang nito ay maisakatuparan. Kaya nga po, maliban po sa DPWH, ang LGU po ay magiging malaking role po
kapag ka po sa pagpapatayo ng classrooms. Ma'am, pwede bang pakilinaw ninyo yung mga balitang meron daw mga additional members of the cabinet at tatanggalin si Presidente? Ang umuugong ang mga balita ay Secretary Sani Angara daw, pati si Mm-mm. Secretary Henry Aguda ng DICT. Na nakakapagtaka kung saan nga po nanggagaling yung mga balita dahil nung nakaraan po, after LEDAC meeting, at 2 o'clock po ay nagkaroon 2 o'clock or 2:30, nagkaroon po ang meeting. Hmm. Ang Pangulo mismo, kina Secretary Henry Aguda at Secretary Sani Angara, patungkol sa isang malaking proyekto na ang mabibigyan dito ay mga estudyante. Pero hayaan ko na lang po ang Pangulo kapag ka po natapos to, hayaan ko na po ang Pangulo ang mag-announce nito kasi maganda po itong balita. So, at the time, para a day after, nabalita na sila yung maaari matanggal. So parang nagtataka po ako on my part, dahil kasama lang po ng Pangulo at nagkakaroon po ng mga proyekto eh. So wala hindi po katotohanan hindi doon. po totoo 'yon. Hindi po totoo. Hindi po totoo. All right. Si Sara Diskaya po, ma'am, sumuko na sa NBI. Kasabay nung announcement ni Presidente na any moment lalabas po yung warrant of arrest po niya. Ano initial reaction pati ho yung yung mga DPWH officials sa Davao ay sumuko na rin po sa NBI Davao. Ano initial reaction? Naalaman na ba ni Presidente itong development na ito? Opo. Alam niyo po, maganda po yan. Kung sino man po yung nag-a-advise sa kanila, lawyer nila, sa pagkakaalam ko, parang lawyer yata yung nag-advise kay Sara Diskaya. Maganda pong suggestion dyan, kesa po sa mga nag-a-advise na huwag sumuko. Meron po tayo nadidinig na ganyan eh. O, never surrender. Mhm. Kasi po, kapag ka po dito sa Pilipinas, sa batas po natin, kapag ka po nagkaroon ng voluntary surrender, wala pa po yung warrant of arrest at alam nila na magkakaroon ng warrant of arrest. Pero voluntary surrender, at kung ito man ay matatawag nating heinous crime kasi no bail ito kung malversation of public funds at depende sa amount. At darating po yung time na kapag ka nagkaroon po ng penalty, may nagbigyan na ng sentensya, makukonsider po siya na parang factor para bumaba or mabawasan yung years of imprisonment. Yung mga voluntary surrender, yung admission ng guilt na pagka doon pa lang sa arraignment, sinabi ng guilty, nabababa po ang imprisonment. May kabawasan sa sentensya, no, ma'am? Yes, may kabawasan. opo. Saka magandang gesture yan dahil hindi na nila pinahirapan ang mga law enforcement agencies po natin. Alright. Ma'am, speaking of ayaw sumuko, ma'am, pwede ba namin kunin ang panig po ng Malacanang doon sa ulat na may warrant of arrest na ho ba si Senator Ronald De La Rosa talaga? Galing po sa ICC? Kasi maliban po doon sa sinabi ho ni Ombudsman Remulla, wala naman talaga tayo nakikita pang physical warrant of arrest laban ho kay Senator De La Rosa. Opo, wala po on the part of the OP, sa part din po ng DOJ, DILG, wala po pang official communication kung meron na po. At walang confirmation. Even ICC, kung hindi tayo nagkakamali, wala rin pong confirmation of the issuance of the warrant of arrest. So kung meron man at tatanggap si Ombudsman Remulla, hindi natin alam kung saan nanggaling yan. Pero pinatotohanan niya po yan. Pero sa parte po ng DOJ, saka ng DILG, wala pa po natatanggap na official communication. Okay. Yusek, kasi una na nagsabi yung abogado niya, si Attorney Torion, no, na gusto nga ng kanyang kliyente na sumailalim sa due process at kung talaga siya lilitisin, hindi to dapat daw sa bansa niya at hindi sa ibang bansa. Ganyan din naman ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Pero ganito po nangyari at napadala nga po siya, hindi ho ba? Ngayon, if ever talaga hong mapapababaya ang arrest warrant, ganun din ho ba ang magiging proseso kay Senator Bato, kagaya po na nangyari kay dating Pangulong Duterte? Kung susundin po kasi natin yung RA 9851, maaari po, hindi po ako nagsasabi na ito yung gagawin. Maaaring ganun pa rin ang sundin. Pero tignan na po natin, kasi even po the DOJ ang kanilang naibigay na sagot dyan, ay maaari po silang mag-surrender. Maaari po nilang i-surrender. Kasi may 2 options. Extradite or surrender. So, maaari po nilang i-surrender.
Ma'am, pwede niyo At ba yung kaming extradition, oo, opo. Okay. pwede niyo ba Yung kaming extradition oo, proceedings oo, naman, aha, opo, yung extradition proceedings naman na na rules na ibinigay po ng Supreme Court, ito po naman ay patungkol sa requesting state, state to state. aha. Hindi po ito hindi po it does not include the court, the International Criminal Court. Oo. Please Kasi educate us, ma'am. Ano ba yung paano RA 9851 na yan, ma'am? mhm. Okay, sa RA 9851, ito po yung may mga patungkol sa mga crimes against humanity Hmm. na kung saan po Section 17 na sinasabi na kung ang isang akusado, or let's say Pilipino, ay lilitisin sa kasong crime against humanity, may choice po ang state. Tayo po, may choice. Aha. It's either dito po ililitis or kung may nasimulan ng mga pag-iimbestiga, katulad ng International Court, pwede po natin ibigay. Pwede po Okay. tayong mag-concede sa jurisdiction ng International Criminal Court. Doon sa batas na rin, nakalagay po doon na we can surrender and or extradite. Aha. So, may option na ibinigay po doon sa RA 9851 at lumalabas po kasi na pag extradition proceedings, base na rin po doon sa rules ng Supreme Court, it's about state to state. Pero when it comes to International Criminal Court, pwede po kasing surrender. Oho. So parang malinaw na kung sakali nga pong mangyayari yon, ang pipiliin uli natin ay i-surrender sa International Criminal Court si Senator Bato at hindi talaga dito sa Pilipinas. Kasi yun po ang nire-request maging ni Senator Bato at ng kanyang pamilya na dito daw po sa Pilipinas siya litisin at hindi sa ibang bansa. Hindi ko po masasabi kung anong pwedeng gawing aksyon ng pamahalaan sa ngayon patungkol po dyan. Dinidiscuss ko lang po yung option at Oh, ito din po okay. yung diniscuss ng DOJ. Pero sa ngayon, wala pong concrete na ano ang pwedeng gawin. But still, alam naman din po nila, Atty. Torrio, na meron ng ganitong batas. Oo, hindi ko Okay. lang ma-educate me rin also, no? Oo, Kasi ano. po ang tagal na hong absent ni Senator Bato. Meron din po siya kasing may responsibilidad sa taong bayan. Paano ho hindi ho niya nagagawa ang kanyang duty bilang senador? Wala daw no work, Kaya no pay yun doon. eh. Miski na without work, Pero they can be maliban sa paid. pera, yung kanyang responsibilidad sa taong bayan, hindi ho ba? Ano ho kayang, Yes. kaya pwede ba tayong hakbang para talagang mapilit din siyang pumasok? Hindi lang ho yung issue niya sa kanyang kaso, Pero kundi hindi yung kanyang responsibilidad bilang senator ng Pilipinas. Pero hindi pwedeng pakialaman ng executive branch yan eh. Siguro kung Ha? meron mang magdidisiplina sa kanya lala, Hindi, baka gusto dapat kong Senado mismo. Oo nga, gusto ko nga sanang makuha yung opinion. Oo. Paano ba yun na Yusek? Kasi ngayon gusto nating linisin ang ating gobyerno, 'di ba? Pero yung ating mismo mga mambabatas absent. At may mga iba pang nagsasuggest na never surrender. Sa atin po, nadinig po natin mismo si SP Tito Soto. Parang sinasabi niya, kung kayo yung taxpayer, so you go ahead, you file a complaint sa Ethics Committee at yun naman daw ay didingdin nila. Oho. Teka lang, may pahabol lang ako. Ito pong Independent People's Commission Act po, isa po sa priority bills na ng Pangulo no. Yusek, ano ba tong pagkakaiba nito? Kasi yung sinasabi baka madoble lang. Gaano ho ba yung ngipin nito na ibibigay na hindi naman ho nabibigay ng mga existing agencies natin, mga Ombudsman, Court of Appeals, DOJ. Okay. Yung ngayon pong ICI na-establish dito po ni Pangulong Marcos Jr., ang purpose lang po talaga niyan is to gather evidence, to gather facts. Yes. Para po mapabilis kasi po, di ba, kung ang ombudsman pa yung magkakalalkal ng mga dokumento isa-isa, ang kakapal po nun eh. So, kaya po ginawa ng Pangulo kasi supposed to be ad hoc committee lang po ito eh. Pero since the people are clamoring for an independent commission, so nagsagawa po ng EO 94 para walang masabi na ito ay independent. Hindi ito sakop na ng executive na kasi baka mismo na mga taga-executive department ang maging subject matter ng pag-iimbestiga. Kaya ginawa pong independent commission at sila na po ang bahala mag-imbestiga dyan. Now, ang purpose lang is to gather documents para pantulong sa DOJ o pantulong po sa ombudsman. Now, kaya wala po siyang power of contempt or contempt power. At ipiniliwanag ng Pangulo to na hindi naman to penalize. To penalize yung mga taong hindi pupunta. Pero, kumbaga, responsibilidad na nila kung ayaw nilang madinig at ibigay yung kanilang side, maaaring ma-endorso na sila'y makasuhan or ma-recommenda na sila'y makasuhan. Dahil
hindi sila nadinig. Ngayon, itong ibinubuo na IPC po, malaki po yung power nila, malaki po ang ibinigay na power dito. Yes, At ang hiling lang po, during the LEDA committee ng Pangulo, wag sanang mag-overlap yung jurisdiction or magkaroon ng competition. That's the word. Sa ombudsman, sa IPC, including the DOJ. Kasi even before po, nung hindi po nagkakaroon ng MOA ang DOJ, saka ang ombudsman, nagkakaroon po ng parang saan ba to? Dapat pa sa DOJ, dapat sa ombudsman. So, yun lang din po yung ayaw ng Pangulo. Kasi dapat, kung ano yung designation, kung ano yung dapat na function sila, ano yung mandato nila, dapat specific po. Alright. Okay. Yusek, para Sige po. kayong nag-press con sa amin, ha? Oo. Salamat. Marami pa rin Salamat, sana tayong Ma'am, tatanong. ah. So, uulitin Sa po, susunod na Yusek. pagkakataon ulit. Salamat Thank po. you, ma'am. Opo. Thank you. Salamat din po sa pagkakataon. Good Maraming morning. salamat, Joel and Lala. Lala po. Si Yusek Claire Castro, Palace Press Officer, mga kapuso. Saksi sa Double B!